Samahan nyo kami sa July Gala ni Seska. Unang-una sa listahan natin ay hindi mawawala ang Park with Mommy and Daddy. Nasaktuhan naman na maaga ang out ko nito sa work, so nakasama ako sa everyday park nila ni Daddy. Sa araw-araw na pagpapark nila is na figure out ni Daddy na gustong-gusto ni Seska na natingin sa dagat. So, ang ginawa namin this time ay hindi muna kami pumunta dun sa mga bilihan ng mga pagkain. Dito muna kami nagstay kung saan visible yung dagat. May upuan dyan. Pwede kang umupo and then makichill-chill lang. So, nilagay na muna namin dyan si Seska para makakain siya ng merienda while looking at the sea. Nakaka-relax nga naman yung habang nakain ka, nakatingin ka lang sa dagat, ang gaan-gaan ng pakiramdam, parang ang aliwalas, parang kalmado lang lahat. So, nung isang beses na banggit ko na ang kinakain na biskwit ni Seska ay Happy Baby. And then, dito sa video na to, medyo nag-switch na kami sa Mam na biskwit. Parang Happy Baby lang din siya, pero mas cheaper version. Parang for 700 pesos ata, meron ka ng 4 na box. Sa Happy Baby kasi, 1 box is, I think, 350 to 400. So, para mas makamura kami, same lang naman din siya. Yun, sa mamam na lang muna kami. Hinayaan na lang muna namin yung maubos yung biskwit niya. And then, after yung maubos yung biskwit niya, din saka kami gagala dun sa merienda ni Mami at ni Daddy. Minsan lang ako makasama sa kanila sa park pag mga ganitong oras lang na naka-leave yung isa kong bossing, tapos maaga ako pumapasok, maaga rin akong nakaka-out. So, syempre gusto kong sulitin yung araw na kasama silang dalawa. So, sumama ako sa park. At etong si Daddy, hindi nawala ng kalokohan. O, tingnan mo, sasayaw-sayaw pa sa taas. Diyos ko po, tuwan-tuwa pa yan. Next in our agenda is pumunta sa Parañaque. Ito naman ay para makita din ni Seska yung kanyang lolo at lola. Yung mama at papa ni Daddy. So, ayan, dito pa muna kami sa bahay. Nag-chill-chill lang muna siya bago kami umalis. Kakatapos lang niyang maligo dyan. And then, pinatulog ko muna bago kami tuluyin umalis kasi patulog na talaga yung oras niya dyan. So, para hindi siya masyadong fussy sa biyahe, ayan, natulog muna kami bago ko siya ginising din, umalis kami papunta dun sa Parañaque. At nung dumating na nga kami sa Parañaque, walang ginawa ang batang ito kundi umiyak ng umiyak. Siguro ganun talaga kapag nasanay siya na ako at si Daddy lang yung kasama niya at hindi rin siya masyadong sanay sa ibang tao. Kasi kapag nakakakita siya ng ibang tao at pinapansin siya agad, talagang nag-iiyak siya, lalo na pag hindi familiar sa kanya yung face. Minsan lang naman niya makita yung lolo't lola niya, kaya ayun, iyak siya ng iyak. So, syempre, ayan, mommy to the rescue. Eventually, mababago din naman yan pag lumaki-laki na siya. So, okay lang. Kinabukasan naman ay nagpunta kami sa SM Mall of Asia. Nung pauwi na kami, dito muna kami dumiretso kasi ito yung araw na isi-celebrate namin yung birthday ni Daddy. Advance na kasi wala naman kaming gagawin din ng July 4. So, since pauwi na kami, ayan, dito na kami dumaan sa MOA para kumain at i-celebrate ngayong birthday ni Daddy. So, dito kami kumain sa Pound sa may ground floor sa Mall of Asia. So, since alam nyo naman na mahilig si Daddy sa burger, so titikman namin yung burger and pizza na ino-offer nila dito sa Pound. First time lang din kaming makakakain dito. So far, okay naman yung ambience nila. Medyo parang black, dark, brick, ganyan. And excited kami para sa food namin. Contactless nga pala nga sila dito. Hindi ka na yung tatawag ng waiter para umorder. Meron sila dyang parang QR code na i-scan mo and then mag-order ka na lang online through your phone. So, dapat meron kang mobile data or naka-wifi ka. And then, the payment, pwede naman siyang online din through GCash. And then, accept naman din sila ng cash. Pero, astig tong contactless payment, no? Kasi, parang yun nga, less contact. So, mas okay kasi we know that COVID is still there. So,
Ayan, habang nag-aantay kami nung in-order namin, ito, laro-laro muna ulit si Daddy, saka si Seska, saka ako, syempre, banding-banding muna kami. So, wait muna namin ma-serve yung food namin bago namin siya din pakainin ng biskwit. And ang mga in-order pala namin ay, ayan, may burger, tapos may pizza, tapos cheeseburger din. So, yan yung para sa amin ni Daddy. So, ayan, ang saya-saya kasi medyo na yung pagkain at makakakain na kami. Syempre, makakakain na rin si Seska ng biskwit. So sabi ko kay Daddy, itry na niya ang kanyang burger para malaman na namin kung talagang masarap. In fairness naman dito sa Pound, talagang masarap naman yung burger nila, pati yung pizza. Saka siya, hindi siya masyadong mahal. So I will recommend this burger shop, burger restaurant. So okay na okay siya. So pag napadaan kayo sa MOA, ayan, try nyo rin dito sa Pound Flattery. Siyempre, hindi tayo papayag na si Daddy lang ang may video na kumakain. Dapat ako din. So, ayan na nga, tinikman natin ang burger at suwak na suwak ang lasa. So, isa pa to si Seska. Siyempre, gusto niya meron din siyang video. So, ayan, videohan natin habang kumakain ang kanyang favorite na biskwit. At ito na nga po, makikita nyo sa video ang Seska na gaya-gaya. Bali-bali daw kami. Bali-bali. Cute. Akala nyo ba tapos na siya kumain ng biskwit? Pagkatapos niya ng isang buong biskwit, ayan, kain pa siya ng puffs niya. So, nilagay namin dun sa lagayan ng fries para dun siya kumukuha. So, ayan, ka-cute-cute na bata, walang kabusugan, kain ng biskwit. Effective naman tong ginagawa namin na kapag kakakain kami, dun lang din siya kakain. So, yan. Hindi siya nakaka-disturb sa aming pagkakain ni Daddy. So, para kaming tatlo, happy kami nakain. First time nga pala ni Seska dito sa Mall of Asia. Hindi pa siya nakakapunta ngayon pa lang. So, ayan, ngayon nakapunta na siya. So, na-check na namin ang MOA sa kanyang mall bucket list. So, ayan ang aming MOA experience para i-celebrate ang birthday ni Daddy. At kinabukasan nga, sa mismong birthday ni Daddy is, syempre, kailangan namin i-celebrate pa rin kahit papano. So, nagpunta lang kami niyan sa park para doon magmerienda. So, the same routine, ang binili lang namin is yung favorite naming shake. At saka bumili lang kami ng turo-turo. And then si Seska, ayan, habang nakakain kami, siya syempre ay nakain din ang kanyang favorite na biskwit. Sa panahon naman ngayon, hindi na uso yung mga magagarbong celebration. Basta na-celebrate lang yung araw na yon is okay na sa amin. Gusto lang namin is simpleng buhay. So, ayan yung mga ilan namin sa picture nung nagpunta kami ng park nung birthday ni Daddy. July 7 is Pedia Day. Naku, nagkamali pala ako nung last na video kasi last video nung Pedia Day nasabi ko na last visit na namin yon sa Pedia. Saka mali pala yung sinabi ko na vaccine. Ngayon pala talaga yung vaccine niya for Japanese encephalitis. So, yung vaccine namin last month, that is for measles. So, ayan, nagkamali si Mami. Pero okay lang, same thought lang naman din yon. So, yung last month, measles siya, and then ngayon, Japanese encephalitis, which yung naman ito, yung benefit naman ito is nasabi ko na dun sa last video. Tapos after nito, yun, same thing, papahinga lang muna kami ng 1 month, then saka kami magpo-proceed sa MMR vaccine. MMR vaccine kasi is after 1 year old siya dapat tinitake. So, ayan, syempre ang aling maliit, nung tinurukan, iyak na naman ang iyak. O yan, syempre, nilibang-libang namin siya. Nag-jeep lang kami ata nitong araw na to, kaya nandyan kami sa jeep. So, yan, silip-silip lang siya sa bintana. July 8 naman ay isi-celebrate naman namin ang birthday ni Mama Ami. So, kami naman ay pumunta ng King Bee. Itong King Bee na to ay malapit sa Lavanya kung saan kami soon natitira. The original plan sana is kakain kami sa Aristocrat dun sa may Rojas Boulevard and then pupunta kami ng Intramuros. Kaya lang, medyo malayo kasi. So, para sa mas malapit na lang kami, napag-decidean nila na dito na nga lang sa King Bee kakain. So, okay din naman yung mga food dito. First time namin kumain. Though nakakain na pala kami dito nung biniyag ni Alex, pero as a family, yan, first time kaming kakain dito. So,
yung tinignan namin yung mga menu, King B is a Chinese restaurant. So, ayan, ang mga in-order namin is mga Chinese food. So, may chicken, tapos may shrimp, tapos nag-order lang din ako ng isang platter ng fruit para kay Seska para habang nakain kami, is nakain din siya ng fruit. So, ayan, kumain naman siya ng watermelon. Tapos, pinigyan ko rin siya dyan ng mangga at saka ng orange. So, all in all, okay naman yung experience namin dito. Pagka Chinese food talaga, sobrang nakakabusog, no? Kahit yung onti pa lang yung kinain mo, parang feeling mo busog ka na agad. Maybe it's because dun sa mga spices na ginagamit nila, kaya parang ganun yung feeling. Pero ewan ko rin ha, kayo ba, pag nakain ba kayo sa Chinese food, nabubusog ba kayo agad? Kasi parang ganun yung experience namin eh. So, ayan. Busog na busog kami dito and ang dami pang natira, ang dami naming na take out and yung price is okay naman din, hindi naman siya ganun kamahalan, saktong-sakto lang para doon sa mga pagkain and then yung serving nila malalaki din, mararami. So, kaya naman busog na busog ang mommy and daddy at si Seska. Thank you nga pala sa libre, si Tata Jessie, and happy birthday Mama Ami. July 22 naman, nagpunta kami ng SM Bacoor kasi bibili ako sana ng makeup ko. Kasi malapit na nga yung birthday ni Seska and gusto ko sana, imbis na magpa-makeup ako, is ako na lang mag-makeup sa sarili ko. Sa totoo lang, wala akong kaalam-alam sa makeup. So, sabi ni Daddy, sige, itry mo para naman may bago kang pagkakaabalahan. And then ayan, after kong pumili ng makeup, is kumain lang kami sandali sa Wendy's. Alam niyo naman na favorite ni Daddy dyan. So, diyan kami kumain. And then after namin kumain, ako si Seska mukhang nainggit sa mga nag-Ferris wheel. Gusto daw yung itry. Kaya ayan, tinry namin kahit sabi ko ayoko, bata pa si Seska, di pa niya ma-appreciate. Pero mga moms, mukhang gustong-gusto naman ni Taba. Tong batang to mukhang mahilig sa mga rides sa kaparehas ni Mommy. Ayan, so after namin mag-ride sa Ferris wheel, we still have time to spare. So nagpunta kami ng Toy Kingdom para tumingin ng mga toys. Pero syempre, hindi kami bibili. Titingin-tingin lang. And then, since wala nga kaming nabili, tumingin lang. Ayan, pauwi na kami nang may nadaan na kaming yaw-yaw. So, pumila si Mami ng pagkahaba-haba at bumili. So, pinatikim ko si Seska ng mga fruits. Hindi kasama yung yogurt kasi bawal pa yun sa kanya. So, yung mga fruits lang yung pinatikim ko. And, gustong-gusto naman niya kasi mango and strawberry yung kanyang kinain. After yan, umuwi na kami. At ito na naman nga tayo sa Park with Daddy series. So, sa unang park, kasama ako dyan. So, nagpunta kami sa park para kumain naman ng biskwit. So, makikita nyo dito sa video na to is si Seska, sinubo niya yung buong biskwit. Makikita nyo dyan maya-maya. Tapos, ang nasa isip ko niyan, okay lang na isubo niya kasi malambot naman, it melts in the mouth naman. Saka, isa sa benefit din ng BLW yun na alam nila kung paano iluluwa kapag hindi nila kayang lunukin. So, kaya sinasuggest ko talaga sa mga moms yung baby-led weaning kasi sobrang laking tulong nun sa development ng pagkain ni baby. Ayan, napaka-cute nga ng Seska na ito. Kain ng biskuit. So, sa mga first time mom dyan, I suggest talaga na gawin yung BLW. Sobrang laking tulong nun sa inyo. At ito si Seska, wala na. Tapos ako kumain ng biskuit. So, pa-cute na lang siya kay mommy. Habang lumalaki, lalong kumukute. Parang kailan lang nung newborn itong batang ito. Ngayon, Diyos ko po, napakakulit na talaga. Manang-mana sa mommy and sa daddy sa kakulitan. So, para maiba naman, tong next video with daddy na nasa park is may twist. So, sabi ko mag-roleplay kami katulad ng lagi namin ginagawa ng dalagat binata pa lang kami. So, ayan, tinry na namin with Seska. Kunwari, photographer ako and then si daddy at si Seska yung kukunan ko ng picture. Ito, sige, napita natin. Hi, baby! Hi, sir! Hello, sir! Anak niyo po? Ilang months na po siya? 11 na? 11 months. Sir, ano nga po pala, isa nga po pala akong photographer sa TikTok po. Ano po, Seska's mom po, Seska's mom. Nakita ko po kasi kayo nagbabanding ng anak niyo. Pwede ko po kayo picturean? Ay, salamat, sir. Sige. Yan po yung biskuit niya, sir. Nakain po yan na tayo. Ay, wow.
pwede po ba kayo father and daughter? Dito ka, sir. Sa likod niya, sir. Okay. Baby, tingin ka dito, baby. Baby, tingin ka dito, baby. Sir, pwede niyo buksan yung payo mo, sir. Para may konting effect tayo, sir. Yan. Yan. Ganda. Ito po si Sir JC po ang ating pinaka-mabuting ama po kasi lagi niyang pinapasyal ang kanyang anak na si... Ano pangalan mo, baby? Ano pangalan niya, sir? Chingy Babes. She's Chingy Babes. Lagi niyang pinapasyal at pinapakain. Araw-araw niyo po yung ginagawa. Mabuting ama po kayo, sir. Sa... Ano po, visit niyo po yung TikTok ko. Doon niyo po makikita yung mga pictures. Salamat, sir. Salamat. Chingy Babes. Chingy Babes. O, diba? Kala mo naman talaga TikTok photographer. So, usually, ganun yung ginagawa namin nung dalagat binata pa kami pagka wala kaming magawa. Nagro-roleplay kami, nag-iisip kami ng mga bagay-bagay na para makakapagpasaya sa amin. Anyways, tong mga susunod na video is mga random video na lang din ng park day ni Chingay with Daddy. So, bago tayo mag-end ng video, gusto kong sabihin yung mga milestone ni Chingay nung kanyang 11th month. 11 months na agad yun. Ang bilis naman, isang buwan na lang. Anyways, eto na nga. So, meron na siyang 6 na ngipin ngayon, 4 sa taas, 2 sa baba. Magaling na rin siyang mag-memorize ng mga bagay-bagay. So, for example, tinuro mo to sa kanya, tapos tinanong mo nasaan tong gantong bagay, kaya niyang i-point out. Sobrang gaya-gaya na rin po siya. So, kapag tinanong mo paano mo sasabihin yung umma, dada, tata, yan. Alam niya na yung sasabihin niya yan. Nagkikiss na rin yan bigla-bigla kahit di mo naman sabihin mag-kiss. Sobrang sweet na bata. Tapos, isa pa is marunong siyang mag-share. So, for example, meron siyang kinakain. Kunwari, kanin or fruits or yung mga biskwit niya, talagang bibigyan ka niya. As in, isusubo niya sa'yo. Nakakatuwa. Isa pa pala, napakahirap na niyang patulugin. Nagre-resist na siya sa mga naps niya and then kahit sa patutulog paggabi. Ang hirap ng patulugin, kailangan gumulong-gulong muna sa kama, pagurin muna ng matindi. Minsan nag-over na kami sa kanyang wake window. Mas na siya, mas active na talaga yung utak niya. And then, mas madali na siyang patawanin compared nung mga few months. Mas na siya talaga, mas lagi siyang nag-i-smile. Tapos, kapag kahit anong sabihin mo, mag-smile yan. So, yun naman yung maganda. So, ayun lang. So, the videos na makikita nyo is still yung mga park days niya with Daddy nitong month na to. And wala na ako actually ibang masasabi. So, at the end of the video, makikita nyo yung picture niya nung kanyang 11th month. So, isang buwan na lang gagraduate na kami. Yung outfit niya, by the way, nung 11th month niya ay from Shein Kids. And then, ayun, yung cake niya ata is from Red Ribbon lang. Yung mga monthly cake na iyak niya. So, ayun lang. So, lalagyan ko na lang siguro ng background music to para matapos na din. And I'll see you on the next video. Oh my God, I'm so excited. And the next video, birthday niya na. So, kung ano yung ginawa namin ng mga preparation, saan ginanap, yan, makikita nyo yan sa mga susunod na video namin. So, I will end the voice over here and salamat again sa panonood. Sa next video, magkita-kita ulit tayo. I think the next video will be her pre-birthday photo shoot and then after nun is yung birthday celebration niya. So, ayun, salamat sa pagsama sa amin sa journey na to. 1 more month and tapos na tayo. Graduate na tayo sa kanyang monthly milestone. So, ayun, again, thank you sa panonood. Sana tapusin nyo hanggang dulo. Bye!